Yengs tagapagligtas ng Guho. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay humahaplo sa mamasa-masang pisngi ni Lira Alfonso habang nakatitig siya sa dambuhalang istruktura ng Puente de la Reina. Ang makasaysayang tulay na bato, na halos 2 siglo nang nag-ugnay sa 2 bahagi ng kanilang lungsod, ay tila pagod ng saksi sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagod na iyon ay hindi natural, may mga bagong bitak na lumitaw sa mga pundasyon nito, mga bitak na nagbabadya ng panganib na hindi pa nararanasan ng tulay sa tanang kasaysayan nito. Sigurado ka ba rito, Lira? Tanong ni Don Rafael Villaroman, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod at matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Lira. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala, ang mga mata ay nakatuon din sa tulay. Ang sabi ng mga inhinyero ng konseho, natural lang daw ang mga iyan. Wear and tear, ika nga. Umiling si Lira, ang kanyang mga mata, na kasing kulay ng matapang na kape, ay nanatiling nakapako sa tulay. Hindi, Mayor. Kilala ko ang bawat bato ng tulay na ito. Ang ama ko ang huling nangasiwa sa restorasyon nito 20 taon na ang nakalipas. Iba ang mga bitak na ito. Masyadong mabilis ang paglitaw, masyadong malalim. Si Lira, isang batang arkitekta na may nag-aalab na puso para sa pagpapanatili ng mga pamanang lahi, ang siyang nangunguna sa proyektong Reina, isang inisyatibong naglalayong muling buhayin at protektahan ang tulay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila lalong lumalaki ang mga hamon na kanyang kinakaharap. Hindi lamang ang burokrasya at kakulangan sa pondo, kundi ngayon ang mismong pisikal na integridad ng tulay. Sa kabilang banda ng ilog, sa isang maliit at medyo tagong construction site, si Andre de Leon ay nagbubuhat ng isang sakong semento. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, bumabakat sa kanyang damit na kupas. Ang kanyang mga kamay, na minsan-isa sa pagguhit ng mga detalyadong plano at pagkalkula ng mga komplikadong istruktura, ay ngayoy magaspang at kalyado. 5 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo niya, isang gusaling kanyang idinisenyo ay nagkaroon ng depekto, isang trahedyang ipinutok sa kanya, bagamat alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may sabotaheng nangyari. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde, ang kanyang pangalan ay dinungisan. Hoy, De Leon! Bilisan mo nga riyan! Akala mo kung sinong senorito ka pa rin, sigaw ng kanilang kapatas na si Mang Carding, isang mabait ngunit prangkang matanda. Ngumiti lang ng mapait si Andre. Sanay na siya. Ang mahalagay may trabaho siya, may naipapakain sa kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral. Ngunit sa tuwing napapadaan siya sa Puente de la Reina, hindi niya maiwasang titigan ito ng maihalong paghanga at pangamba. Bilang isang inhinyerong sibil na may espesyalisasyon sa mga lumang istruktura, may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Isang hapon, habang naglilinis si Andre ng mga kagamitan, narinig niya ang usapan ng ilang opisyal ng lungsod na dumalaw sa site. Pinag-uusapan nila ang Puente de la Reina at ang matigas na ulo ni Lira Alfonso. Napakabata pa para magmarunong, sabi ng isa, si Konsehal Miguel Tan, isang makisig ngunit mayabang na negosyante na kilalang may malaking interes sa mga proyektong pang-imprastruktura. Gusto lang yatang sumikat. Ang kailangan ng tulay ay modernisasyon, hindi restorasyon. O mas maganda pa, gibain na iyan at palitan ng bago, mas malapad, mas moderno. Napakunot ang noo ni Andre. Ang tinig ni Tan ay may halong pagkainis na tila personal. Naisip niya ang mga bitak na kanyang napansin. Hindi iyon ordinaryo. May mali. Samantala, si Lira ay nasa kanyang pansamantalang opisina malapit sa tulay, napapaligiran ng mga lumang blueprint, mga libro sa kasaysayan at mga sample ng bato. Dumating ang kanyang pinsan at assistant na si Clara. Lira, may masamang balita, bungad ni Clara, bakas ang pag-aalala. Pinapatawag ka ng komite ng infrastruktura bukas. At si Konsehal Tan ang mamumuno sa pagdinig. Balita ko, ipipilit niyang itigil na ang proyektong Reina at simulan na ang pag-aaral para sa demolisyon ng tulay. Napahawak si Lira sa kanyang sentido. Si Tan. Palagi na lang si Tan. Ang pamilya ni Tan ay may-ari ng pinakamalaking construction firm sa rehiyon at matagal na nilang nilolobi ang pagpapalit sa Puente de la Reina ng isang modernong steel bridge. Para kay Lira, iyon ay isang sakrilehiyo. Kailangan kong patunayan sa kanila na mali sila, mariing sabi ni Lira. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa tulay. Kinagabihan, hindi mapakali si Lira.
Nagpasya siyang pumunta sa tulay, dala ang kanyang flashlight at maliit na notebook. Sa ilalim ng takip silim, mas nakakatakot ang anyo ng mga bitak. Sinundan niya ang isang partikular na bitak na tila pinakamalaki. Dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng pampang, malapit sa isa sa mga pangunahing haligi ng tulay. Doon, sa bahaging kadala sa ilubog sa tubig tuwing high tide, ngunit ngayon ilantad dahil low tide, may napansin siyang kakaiba. Isang sariwang uka, tila sinadyang ginawa, malapit sa pundasyon. At sa loob ng uka, may kumikinang. Isang maliit na piraso ng metal. Nang akmang dadamputin niya ito, narinig niya ang kaluskos sa di kalayuan. May anino. Isang lalaking nakahudi ang mabilis na lumayo nang mapansin siya. Natigilan si Lyra, biglang kinabahan. Hindi siya nag-iisa. At ang kung sino mang iyon ay tila ayaw magpakita. Sa kabilang dako, si Andre, na pauwi na mula sa trabaho, ay nagkataong napadaan muli sa tulay. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kabilang pampang, natanaw niya ang isang maliit na ilaw na gumagalaw malapit sa pundasyon ng tulay. Nakita niya ang isang babae. At maya-maya, isang aninong mabilis na umalis. Kilala niya ang babae, si Lyra Alfonso. Nakita niya ito minsan sa isang community forum tungkol sa tulay. Ang determinasyon sa mga mata nito ay humanga sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. May mali sa eksenang iyon. Ang tulay ang babae, ang anino. Tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya pa mabuo. Bumalik si Lyra sa kanyang opisina, nanginginig pa rin. Hawak niya ang piraso ng metal, isang maliit na drill bit, mukhang bago pa. Para saan ito? Ano ang ginagawa nito roon? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng aninong iyon. Ang hindi niya alam, ang aninong iyon ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas mapanganib na konspirasyong bumabalot sa Puente de la Reina, isang konspirasyong maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib. At ang tanging taong maaaring makatulong sa kanya, ay ang taong matagal nang itinakwil ng industriyang kanyang minamahal. Kinabukasan, ang pagdinig sa komite ng infrastruktura ay naging isang maingay at tensyonadong pagtatalo. Si Konsehal Miguel Tan, sa kanyang mamahaling Amerikana at mayabang na tindig, ay walang tigil sa pagpuna sa kakayahan ni Lyra at sa gastos na idinudulot ng proyektong Reina. Alfonso, with all due respect, simula ni Tan, ang boses ay puno ng sarkasmo, ang tulay na iyan ay isang relikya na. Mapanganib na. Ang kailangan natin ay progreso, hindi sentimentalismo. Ang pondo para sa iyong proyekto ay mas magagamit sa pagpapagawa ng bago at mas matibay na tulay. Konsehal Tan, matatag na sagot ni Lyra, kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib, ang Puente de la Reina ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan ng ating kasaysayan. At hindi ito mapanganib kung aalagaan ng tama. May mga senyales ng hindi pangkaraniwang pagkasira, at iyon ang dapat nating imbestigahan, hindi basta-basta gibain. Ipinakita ni Lyra ang mga litrato ng mga bagong bitak, pati na ang drill bit na kanyang natagpuan. Ngunit tila walang epekto ito kay Tan at sa ilang miyembro ng komite na halatang kapanalig niya. Drill bit? Baka naman naiwan lang ng kung sinong nagkukumpuni riyan noon, sabi ni Tan, winawagayway ang kamay na tila isang langao lang ang kanyang itinaboy. Alfonso, ang ebidensya mo ay circumstantial. Ang katotohanan ay matanda na ang tulay. Panahon na para mag-move on. Nang matapos ang pagdinig, walang malinaw na desisyon, ngunit ramdam ni Lyra ang bigat ng pagkatalo. Lumabas siya ng munisipyo na gulong-gulo ang isip. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong makakaintindi sa teknikal na aspeto, isang taong mapagkakatiwalaan. Naglalakad siya malapit sa ilog, pilit pinapakalma ang sarili, nang mapansin niya ang isang grupo ng construction workers na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isa sa kanila ang pumukaw ng kanyang atensyon, isang lalaking tahimik na nakaupo sa isang tabi, ang mga mata ay nakatuon sa Puente de la Reina na tila may malalim na iniisip. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagtitig nito sa tulay. Si Andre naman, habang nagmemeryenda, ay hindi maiwasang mapatingin kay Lyra. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. Naalala niya ang eksena kagabi. Ang babaeng ito, na buong tapang na ipinagtatanggol ang isang bagay na mahalaga, ay tila nag-iisa sa laban. Nagkaroon ng biglaang ideya si Lyra.
Paano kung kumuha siya ng isang independenteng assessment? Isang taong hindi konektado sa politika ng lungsod. Ngunit sino? Biglang lumapit si Mang Carding kay Lira. Ma'am Lira, di ba kayo po yung kay Architect Alfonso? Yung sa tulay? Tumango si Lira. Opo, Mang Carding. Bakit po? Nako, saludo po ako sa tatay ninyo. At sa inyo rin po. Huwag po kayong magpapatalo sa mga buwayar yan, sabi ni Mang Carding, sabay turo ng nguso sa direksyon ng munisipyo. Alam niyo po, yung kasama namin, si Andre, turo niya kay Andre na bahagyang nagulat, magaling yan. Inhinyero yan dati. Sayang nga lang na itsapwera. Napatingin si Lira kay Andre. Inhinyero. Tinitigan niya itong mabuti. Payat ngunit matipuno ang katawan, ang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin, ay may kakaibang talas at lungkot. Andre de Leon po, pagpapakilala ni Andre, bahagyang tumayo, pinupunasan ang kamay sa pantalon bago inilahad kay Lira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Lira Alfonso, sagot ni Lira, tinanggap ang kamay nito. Nagulat siya sa gaspang ng palad nito, ngunit mas nagulat siya sa kuryenteng tila dumaloy sa kanilang pagitan, isang saglit na koneksyon na pareho nilang naramdaman. Kilig. Hindi, marahil ay pagkilala sa isang kaparehong kaluluwa. Narinig ko po ang tungkol sa inyo, Dave de Leon, sabi ni Lira, pinipilit itago ang kanyang kuryosidad. Maaari ko po ba kayong makausap ng pribado? Nag-aalangan man, pumayag si Andre. Naglakad sila palayo sa grupo, patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng pampang. F. de Leon, simula ni Lira, alam kong maaaring prangka ito, pero kailangan ko ng tulong. Naniniwala akong may mali sa Puente de la Reina, higit pa sa sinasabi nilang wear and tear. May nakita akong ebidensya ng posibleng sabotahe. Ikinuwento niya ang tungkol sa drill bit at sa aninong kanyang nakita. Nakikinig lang si Andre, ang mukha ay seryoso. Nang matapos si Lira, tumango siya. Naniniwala ako sa inyo, Yuek Alfonso. Nagulat si Lira. Talaga? Nakita ko rin kayo kagabi. At nakita ko ang anino, pag-amin ni Andre. Matagal ko nang pinagmamasdan ang tulay. May mga stress points na hindi dapat naroon. Ang mga bitak ay hindi sumusunod sa natural na pattern ng pagkasira para sa ganitong klase ng istruktura. Kung gayon kung tama ang hinala ninyo, Yunley Alfonso, ang tulay ay nasa mas malaking panganib kaysa inaakala natin. At kung may nananabotahe nito, malamang na may malaki silang motibo. Matutulungan mo ba ako, Yunley de Leon? Kailangan ko ng isang eksperto na susuri sa tulay, isang taong makakapagbigay ng tapat na ulat. Handa akong bayaran ka para sa iyong serbisyo. Umiling si Andre. Hindi ko kailangan ng bayad, Yunit Alfonso. Ang tulay na iyan mahalaga rin sa akin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako naging inhinyero. Ngunit may kondisyon ako. Ano iyon? Gagawin natin ito ng palihim. Sa ngayon, ayokong malaman ng kung sino man, lalo na ng mga taong maaaring may kinalaman dito, na nag-imbestiga tayo. Mas ligtas para sa ating dalawa. Tumango si Lira. May punto si Andre. Kung totoo ang sabotahe, mapanganib ang kanilang gagawin. CJ, paano tayo magsisimula? Kailangan ko ng access sa mga orihinal na plano ng tulay, kung mayroon pa. At sa mga ulat ng nakaraang restorasyon. Pagkatapos, kailangan nating suriin mismo ang tulay, bawat sulok nito. Ang pagtatagpo ng dalawang taong ito, ang arkitektang ipinaglalaban ang nakaraan at ang inhinyerong pilit itinatago ang kanyang sariling nakaraan, ay ang simula ng isang mapanganib ngunit kinakailangang paglalakbay. Habang papalubog ang araw, naghiwalay sila na may bagong pag-asa at determinasyon, hindi alam na ang kanilang pagsasama ay susubok hindi lamang sa kanilang kaalaman at tapang, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Sa isang marangyang opisina sa gusali ng Tan Holdings, si Miguel Tan ay nakangisi habang kausap ang isang tao sa telepono. Mukhang napaniwala natin sila na natural lang ang pagkasira. Pero kailangan nating bilisan. Bago pa may makadiskubre ng totoong plano natin. Siguraduhin mong walang makakalapit sa target areas, lalo na sa gabi. At bantayan mo ang Alfonso na yan. Masyadong mausisa. Ang laro ay nagsimula na.
At ang Puente de la Reina ang sentro ng lahat. Kabanata 3, Mga lihim sa ilalim ng bato. Sa sumunod na mga araw, lihim na nagkikita sina Lyra at Andre. Sa ilalim ng takip silim o sa katahimikan ng hating gabi, sinusuri nila ang bawat detalye ng Puente de la Reina. Si Lyra, gamit ang kanyang koneksyon, ay nakuha ang mga lumang blueprint ng tulay mula sa National Archives, pati na rin ang mga detalyadong tala ng kanyang ama mula sa huling restorasyon. Tingnan mo ito, Andre, sabi ni Lyra isang gabi, itinuturo ang isang bahagi ng blueprint sa kanilang pansamantalang headquarters, isang lumang bodega na pag-aari ng pamilya ni Lyra malapit sa ilog. Ang bodega ay puno ng mga lumang kagamitan sa konstruksyon, mga alikabok, at amoy ng lumipas na panahon. Ngunit para sa kanila, ito'y naging isang santuwaryo. Ayon sa tala ni Papa, pinalitan nila ang mga orihinal na bearing stones dito ng mas matibay na klase ng granite. Pero ang mga bitak na nakikita natin ngayon ay eksaktong nasa mga bahaging iyon. Pinag-aralan ni Andre ang mga dokumento, ang kanyang mga daliri maingat na sinusundan ang mga linya na tila ba binabasa niya ang kaluluwa ng tulay. Posibleng ang mga batong ipinalit ay hindi kasing tibay ng inaasahan, o may problema sa mortar na ginamit. Pero ang bilis ng pagkasira hindi pa rin normal. May naisip akong paraan para makakuha tayo ng sample ng mga bato at mortar nang hindi masyadong halata, sabi ni Andre. Maaari tayong magpanggap na kumukuha lang ng sukat para sa isang preliminary survey kung sakaling maaprobahan ang demolisyon. Kailangan lang natin ng tamang timing. Kinabukasan, suot ang mga lumang uniforme ng construction worker na nakuha ni Andre at dala ang ilang simpleng kagamitan, nagtungo sila sa tulay. Si Mang Carding, na pinakiusapan ni Andre, ang nagsilbing lookout nila. Habang si Lyra ay nagsusukat kunwari sa ibabaw ng tulay, si Andre ay maingat na kumuha ng maliliit na core samples mula sa mga kahina-hinalang bitak at sa mga pundasyon, lalo na sa bahaging malapit sa kung saan natagpuan ni Lyra ang drill bit. Habang kumukuha ng sample si Andre sa ilalim ng isang arko, may nahagip ang kanyang pansin. Isang bahagi ng bato na tila mas bago ang pagkakakabit kaysa sa iba. Nang kanyang tapikin ito, umalingaw ito na tila may puwang sa loob. Maingat niyang sinikwat ito gamit ang isang maliit na pait. Sa kanyang pagkamangha, isang maliit na kompartimento ang tumambad sa kanya. Sa loob, may isang maliit, moderno, at hindi tinatabla ng tubig na device na may kumukurap na pulang ilaw. Lyra, tingnan mo ito, mahinang tawag ni Andre. Mabilis na lumapit si Lyra. Nang makita ang device, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan? Mukhang isang uri ng sensor o baka naman trigger, sabi ni Andre, ang boses ay seryoso. Maingat niyang kinuha ito. Kailangan nating malaman kung ano ito. Dinala nila ang device at ang mga samples sa isang maliit at independenteng laboratorio na pag-aari ng isang retiradong propesor ni Andre sa universidad, si E. Eliseo Santos, walang kaugnayan kay Andre. Si E. Santos, isang matandang henyo sa material science, ay agad na naging interesado. Intriguing, sabi ni E. Santos habang sinusuri ang device sa ilalim ng mikroskopyo. Ito ay isang high-frequency vibration sensor na may kasamang maliit na transmitter. At nakaset ito sa isang partikular na threshold. Kapag naabot ang vibration level na iyon, ano ang mangyayari, Profesor? Tanong ni Lyra, hindi mapakali. Maaaring mag-trigger ito ng kung anuman ang konektado rito. Posibleng isang maliit na karga sapat para palalain ang mga bitak o mag-cause ng localized structural failure. Nagkatinginan sina Lyra at Andre, parehong namumutla. Pero sino ang maglalagay niyan? At ang mga samples ng bato at mortar, patuloy ni E. Santos, may kakaiba. Ang mortar na ginamit sa mga bagong bitak ay may chemical composition na nagpapahina rito kapag nababasa ng matagal. At ang ilang granite, bearing stones hindi ito purong granite. May halong ibang mineral na mas marupok. Ibig sabihin, sinadya ang pagpapahina sa tulay, gulat na sabi ni Lyra. Mukhang ganoon nga, Hija, sagot ni E. Santos. At ang vibration sensor na ito tila ito ang finishing touch. Marahil, hinihintay nila ang tamang pagkakataon, isang malakas na lindol, o baka naman sila mismo ang lilikha ng vibration. Biglang naalala ni Lyra ang mga plano ni Konsehal Tan para sa isang malaking river festival na gaganapin sa susunod na buwan. Isa sa mga highlight ay ang parada ng mga bangka at isang grand fireworks display malapit sa tulay.
Ang ingay at vibration mula roon. Ang River Festival, sabay na sabi ni Lira at Andre. Eksakto, sabi ni Santos. Perpektong pagkakataon para tulungan ang kalikasan na gibain ang tulay nang hindi sila ang direktang masisisi. Habang pinag-uusapan nila ito, hindi nila alam na ang isa sa mga dating estudyante ni Santos, na ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ni Konsehal Tan bilang isang junior engineer, ay nakarinig ng bahagi ng kanilang usapan mula sa labas ng laboratorio. Siya si Ben, isang bata at ambisyosong inhinyero na napilitang magtrabaho para kay Tan dahil sa pangangailangan ng pamilya. Nagdadalawang isip si Ben, alam niya ang may mga questionableng ginagawa si Tan, ngunit natatakot siyang mawala ng trabaho. Pagbalik ni Lira at Andre sa bodega, ang bigat ng kanilang natuklasan ay bumabalot sa kanila. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-save ng isang lumang tulay. Ito'y tungkol sa pagbubunyag ng isang kriminal na balak. Kailangan nating makakuha ng mas matibay na ebidensya, sabi ni Andre. Isang bagay na direktang mag-ugnay kay Tan dito. Pero paano, tanong ni Lira, ramdam ang pagod at panganib. Masyado siyang makapangyarihan. May mga record dapat na mga materyales na ginamit sa mga peking repair na ginawa nila. Mga delivery receipts, purchase orders. Kung mahahanap natin yon. Biglang tumunog ang cellphone ni Lira. Isang unknown number. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Enrique Alfonso, isang kinakabahang boses ng lalaki ang narinig niya. Ako po si Ben. Ben Cervantes. Engineer po ako sa opisina ni Konsehal Tan. May kailangan po kayong malaman. Nagkatinginan sina Lira at Andre. Isang hindi inaasahang kakampi. Kabanata 4, isang di inaasahang kakampi at ang tikiligi sa gitna ng panganib. Nagkita sina Lira, Andre at Ben sa isang tahimik na kapihan kinabukasan. Si Ben ay halatang ninenerbiyos, panay ang linga sa paligid. Salamat sa pagpunta, Ben, simula ni Lira, sinisikap na maging mahinahon para hindi lalong matakot ang binata. Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Huminga ng malalim si Ben, narinig ko po kayo kahapon sa lab ni Santos. At tama po kayo. May mga anomalya sa proyekto ng tulay. Matagal ko na pong napapansin, pero natatakot po akong magsalita. Anong klaseng anomalya, Ben? Tanong ni Andre, ang kanyang tinig ay banayad ngunit may diin. Mga substandard na materyales, mga pineking ulat, mga bayarin para sa mga trabahong hindi naman ginawa. At si Konsehal Tan palagi niyang minamadali ang lahat, lalo na ang mga report na nagpapakitang unstable na ang tulay. May kopya ka ba ng alinman sa mga dokumentong iyon? Tanong ni Lira, ang pag-asa ay biglang sumibol sa kanyang dibdib. Umiling si Ben, masyadong mahigpit si Sir Miguel. Lahat ng sensitibong dokumento ay nasa personal computer niya o sa isang safety deposit box. Pero may alam akong paraan para makakuha tayo ng access sa computer niya. Ikinuwento ni Ben ang tungkol sa isang regular na maintenance check na ginagawa sa opisina ni Tan tuwing Biyernes ng gabi kung kailan wala na ang konsehal. Si Ben, bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang technical staff, ay maaaring makapasok. Mapanganib yan, Ben, sabi ni Andre. Kung mahuli ka, di. Alam ko po, sagot ni Ben, may determinasyon na ngayon sa kanyang mga mata. Pero sawang-sawa na po akong magbulag-bulagan. Ang tatay ko po ay isa sa mga karpinterong tumulong sa pagtayo ng tulay na iyan. Ayokong masira ito dahil lang sa kasakiman ng ilang tao. Pumayag sina Lira at Andre sa plano, ngunit may pag-iingat. Nagpasya silang si Andre ang sasama kay Ben dahil mas may alam si Andre sa mga teknikal na aspeto ng pagkuha ng digital files. At para na rin protektahan si Ben, si Lira naman ang magsisilbing lookout mula sa labas at maghahanda ng diversion kung sakaling kailanganin. Noong Biyernes ng gabi, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Nakaposisyon si Lira sa isang coffee shop sa tapat ng munisipyo, kunwari nagbabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay alisto. Sina Andre at Ben, suot ang maintenance uniform, ay pumasok sa gusali. Sa loob ng opisina ni Tan, mabilis na kumilos si Andre. Gamit ang isang USB drive na may espesyal na software, sinimulan niyang kopyahin ang mga files mula sa computer ni Tan. Si Ben naman ay nagbabantay sa pinto. Malapit na bulong ni Andre, nakatutok sa progress bar. Biglang bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng hallway. Isang security guard ang papalapit, nag-ikot.
May papalapit, pabulong na sigaw ni Ben. Sakto namang natapos ang pagkopya. Mabilis na tinanggal ni Andre ang ASD, isinara ang lahat ng bintana sa computer, at nagkunwaring nag-aayos ng mga kable sa ilalim ng mesa. Pumasok ang guard. Oh, kayo pala. Akala ko kung sino na. Tapos na ba kayo? Tanong ng guard. Opo, sir. Routine check lang. Maayos naman lahat, sagot ni Ben, pinipilit ngumiti. Nang makaalis ang guard, nagmamadaling lumabas sina Andre at Ben, sinalubong sila ni Lyra sa labas, ang puso niya'y kumakabog. Nakuha niyo? Tanong niya. Tumango si Andre, ipinakita ang ESP. Nasa atin na. Sa bodega, sinuri nila ang mga files. Naroon lahat, mga email, mga financial record, mga peking ulat, at ang pinakamahalaga, isang detalyadong demolition and reconstruction proposal para sa Puente de la Reina na may permanitan at ng ilang kasabwat na negosyante. Kabilang ang mga dayuhang investor na may interes sa pagpapatayo ng isang malaking commercial complex sa lugar na iyon kapag nagiba na ang tulay. Ang plano ay mas malaki pa kaysa inaakala nila. Kaya pala, sabi ni Lyra, nanginginig sa galit at pagkadismaya. Hindi lang ito tungkol sa tulay. Tungkol ito sa lupa, sa pera. At handa silang isakripisyo ang kaligtasan ng publiko para rito, dagdag ni Andre, ang kanyang mga kamaoy nakakuyom. Habang sinusuri nila ang mga dokumento, hindi nila namamalayan ang oras. Madaling araw na. Si Lyra, sa sobrang pagod, ay nakatulog sa balikat ni Andre. Napatingin si Andre sa kanya. Sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa bodega, nakita niya ang kapayapaan sa mukha ni Lyra, ang dedikasyon na kahit sa pagtulog ay bakas pa rin. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanya, paghanga, proteksyon, at isang bagay na mas malalim pa. Nagising si Lyra nang maramdaman ang paggalaw ni Andre. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang sandali ng katahimikan, puno ng mga di masambit na salita. Ang tikiligbi ay hindi na maitatanggi. Ngunit kasabay nito ang takot, takot para sa isa't isa, takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Kailangan na nating kumilos, sabi ni Lyra, pilit winawaksi ang namumuong damdamin. Bago pa nila maisakatuparan ang kanilang plano sa River Festival. May ideya ako, sabi ni Andre. Isang paraan para maipakita natin sa lahat ang katotohanan sa mismong araw ng festival. Ang kanilang mga puso ay nagkaisa sa isang layunin. Ngunit ang panganib ay mas malaki na ngayon dahil hindi na lamang ang tulay ang kanilang ipinaglalaban, kundi pati na rin ang namumuong pagtitinginan na pareho nilang pilit itinatago. Samantala, si Konsehal Tan, nang malaman mula sa kanyang espiya, ang security guard na nakakita kina Andre at Ben, na nag-overtime na maintenance crew sa kanyang opisina, ay nagsimulang maghinala. May mali. At kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito, bago pa huli ang lahat. 2 linggo na lang bago ang River Festival. Sina Lyra at Andre, kasama si Ben na ngayoy buo na ang loob na tumulong, ay puspusan sa paghahanda ng kanilang presentasyon. Pinagsama-sama nila ang lahat ng ebidensya, ang mga resulta ng laboratory test mula kay E. Santos, ang mga vibration sensor, ang mga dokumentong nakuha mula sa computer ni Tan, at ang sariling mga kalkulasyon at simulation ni Andre na nagpapakita kung paano sadyang pinahihina ang tulay at kung gaano ito kapanganib sa ilalim ng mga kondisyong inaasahan sa festival. Kailangan nating maipakita ito sa publiko sa isang paraan na hindi nila matatakasan, sabi ni Andre. Nagplano silang mag-set up ng isang sorpresang presentasyon sa mismong araw ng festival, gamit ang isang malaking screen na kanilang pasikretong rerentahan sa isang lugar na kitang-kita ng lahat. Habang abala sila, hindi nila alam na si Konsehal Tan ay nagsimula ng kumilos. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para mas pahirapan pa si Lyra. Biglang nagkaroon ng mga safety inspection sa bodega nila, mga anonymous complaints tungkol sa proyektong Reina. Ramdam ni Lyra ang panggigipit. Isang gabi, habang nag-organisa ng mga dokumento si Lyra sa bodega, bigla siyang nakarinig ng kalabog sa labas. Sinilip niya sa maliit na siwang ang bintana. 2 lalaking nakaitim ang nakita niyang umaaligid, tila may hinahanap. Mabilis siyang nagtago, pinatay ang ilaw at tinawagan si Andre. Andre, may mga tao sa labas ng bodega. Mukhang hindi maganda ang pakay nila, nanginginig na sabi ni Lyra sa telepono.
Huwag kang gagalaw. Papunta na ako, mabilis na sagot ni Andre. Ilang kanto lang ang layo ng tinutuluyan niyang apartment mula sa bodega. Hindi nagtagal, dumating si Andre. Nakita niya ang dalawang lalaki na pilit binubuksan ang pinto ng bodega. Mabilis siyang sumigaw, "Hoy! Anong ginagawa niyo riyan?" Nagulat ang dalawang lalaki. Nang makita si Andre na papalapit, mabilis silang tumakbo at sumakay sa isang motorsiklong walang plaka na naghihintay sa di kalayuan. Nang makapasok si Andre sa bodega, nakita niya si Lyra na namumutla sa isang sulok. Agad niya itong nilapitan. "Ayos ka lang?" Tumango si Lyra, ngunit hindi maitago ang panginginig. "Salamat, Andre. Kung hindi ka dumating mga tauhan siguro ni Tan yon," sabi ni Andre, ang mukha ay seryoso. "Alam na nilang may alam tayo. Mas lalo tayong kailangang mag-ingat." Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat sila. Si Ben ang nagsilbing tagapagbigay ng impormasyon mula sa loob ng kampo ni Tan. Nalaman nila na plano ni Tan na magkaroon ng key accidental structural failure sa tulay sa kasagsagan ng fireworks display na isisisi sa ikalumaan ng tulay at sa kapabayaan ng proyektong Rina. Ito ang magbibigay daan sa kanyang plano ng demolisyon. Isang hapon, habang pauwi si Lyra mula sa isang pagpupulong kasama si Mayor Villaroman, napalihim niyang sinabihan tungkol sa kanilang mga natuklasan at nangakong tutulong kung may sapat na ebidensya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Tumakbo siya para sumilong sa ilalim ng waiting shed, ngunit basang-basa na siya. Sakto namang napadaan si Andre, sakay ng kanyang lumang bisikleta, pauwi rin mula sa isang sideline na trabaho. Nakita niya si Lyra. Mabilis niyang ipinarada ang bisikleta at nilapitan ito, dala ang kanyang maliit at medyo sirang payong. "Lyra," tawag niya. "Sumukob ka muna." Ngumiti si Lyra nang makita siya. "Salamat, Andre." Sumiksik sila sa ilalim ng maliit na payong. Ang kanilang mga balikat ay nagdidikitan. Ang amoy ng ulan ay humahalo sa init ng kanilang mga katawan. Ang ingay ng ulan ay tila nagiging musika sa kanilang paligid. "Delikado na ang ginagawa natin, Andre," basag ni Lyra sa katahimikan, ang boses ay maihalong pag-aalala. "Natatakot ako para sa'yo, para kay Ben, para sa lahat." "Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, Lyra," sabi ni Andre, tinitigan siya sa mata. "Masyado nang malaki ang ating pinaghirapan. At masyado nang mahalaga ang ating ipinaglalaban." Ang intensidad sa mga mata ni Andre, ang determinasyon sa kanyang boses, ang init ng kanyang katawan na malapit sa kanya, lahat ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lyra. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang pisngi ni Andre. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa lahat." At sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa gitna ng panganib at kawalang katiyakan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pag-aalala, ng takot, at ng isang pag-ibig na matagal nang namumuo. Isang halik na nagsasabing handa silang harapin ang anumang darating, basta't magkasama sila. Nang sila'y maghiwalay, pareho silang nabigla sa nangyari, ngunit walang pagsisisi. Tila mas naging malinaw ang lahat. Ang laban nila ay hindi na lamang para sa tulay, kundi para na rin sa kinabukasang gusto nilang makamit, isang kinabukasan kung saan ang katotohanan at katarungan ang mangingibabaw, at kung saan ang pag-ibig ay may puwang. Ngunit ang sandaling iyon ng kikilig at pag-asa ay biglang naputol nang makatanggap ng text si Ben, "Boss Andre, Ma'am Lyra, nalaman na ni Tan ang tungkol sa plano niyo sa festival. May inuutos siyang gawin sa mga vibration sensors, bago ang event kailangan niyong mag-ingat ng husto. Ang bagyo ay paparating na. At kailangan nilang maging handa. Araw ng River Festival. Ang buong lungsod ay nagkakagulo sa kasiyahan. Ang pampang ng ilog ay puno ng mga tao, mga banderitas, mga tindahan ng pagkain. Ang entablado para sa mga pagtatanghal ay nakatayo na, at ang mga bangka para sa parada ay naghahanda na. Ngunit sa likod ng masayang eksena, ang tensyon ay ramdam ni Lyra, Andre at Ben. Nalaman nila mula kay Ben na plano ni Tan na i-override ang mga vibration sensor para mas maaga itong mag-trigger, marahil sa pamamagitan ng isang remote signal sa eksaktong oras ng fireworks display. Ito ay para masigurado ang key aksidente at para walang duda na ang ingay ng paputok ang sanhi. "Kailangan nating madisable ang mga sensor na iyon bago pa nila maisakatuparan ang plano," sabi ni Andre.
At kailangan nating ituloy ang ating presentasyon, anuman ang mangyari. Nahati ang kanilang grupo. Si Andre, kasama ang ilang pinagkakatiwalaang trabahador na nakuha ni Mang Carding, na alam na rin ang sitwasyon, ay palihim na pupunta sa ilalim ng tulay para hanapin at idisable ang mga sensor. Si Lyra at Ben naman ang mamamahala sa pag-set up ng DV screen at sa teknikal na aspeto ng presentasyon. Si Mayor Villaroman ay nakaantabay na, handang kumilos kapag naipakita na ang ebidensya. Habang papalapit ang gabi, mas lalong tumitindi ang kaba. Nagawa ni Andre at ng kanyang grupo na idisable ang karamihan sa mga sensor, ngunit may ilan na hindi nila mahanap o masyadong delikado ang kinalalagyan. Oras na ang kalaban nila. Nagsimula na ang programa sa entablado. Si Konsehal Tan, nakangiti at kumakaway sa mga tao, ay nagbigay ng kanyang talumpati, pinupuri ang progreso ng lungsod at ang pangangailangan para sa mga bagong infrastruktura. Palihim siyang sumisenya sa kanyang mga tauhan. Sa isang tabi, si Lyra at Ben ay nagmamadali. Handa na ang screen, sabi ni Ben, ikaw na ang bahala sa signal, Lyra. Nang biglang, freeze! Don't move! Isang grupo ng mga security personnel na tapat kay Tan ang pumalibot sa kanila. May nag-report na may illegal kayong ginagawa rito. Napamura si Ben, patibong to. Enmath. Alfonso, Ding Cervantes, sumama kayo sa amin, sabi ng hepe ng security, isang malaking lalaki na kilalang kanang kamay ni Tan. Walang nagawa si Lyra at Ben kundi sumama. Dinala sila sa isang security tent malapit sa entablado. Ang kanilang mga telepono ay kinuha. Hindi tayo pwedeng sumuko, bulong ni Lyra kay Ben, kailangang may makapagpatuloy ng presentasyon. Samantala, si Andre, nang malaman ang nangyari kina Lyra, ay nag-isip ng mabilis. Hindi na niya maabot ang control panel ng screen. Ngunit may isa pa siyang alas. Ang sound system ng buong festival. Mabilis siyang nagtungo sa control booth ng sound system, na medyo malayo sa entablado. Ginamit niya ang kanyang dating AC bilang inhinyero na itinago niya para makalusot sa ilang gwardiya. Sa loob, nagulat ang sound technician. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Emergency, kailangan kong gamitin ang system, sabi ni Andre, ipinakita ang is. Buhay ang nakataya rito. Sa entablado, nagsimula na ang fireworks display. Ang mga tao ay nagsisigawan sa tuwa. Si Konsehal Tan ay nakangiti, naghihintay sa malaking pasabog. Sa security tent, pilit na nagpupumigla si Lyra. Kailangan ninyong malaman ang totoo. May papataying mga tao si Tan. Biglang, sa halip na musika, isang boses ang umalinggao sa buong festival grounds. Boses ni Andre. Mga kababayan, simula niya, ang tinig ay malakas at malinaw. Ang inyong kasiyahan ngayong gabi ay maaaring maging isang malaking trahedya. Ang Puente de la Reina, ang ating minamahal na tulay, ay sadyang pinahihina para gibain. Natigilan ang lahat. Maging si Tan ay napalingon, ang ngiti biglang nawala. May mga taong sakim sa kapangyarihan at pera na gustong isakripisyo ang inyong kaligtasan, patuloy ni Andre. At sinimulan niyang ilahad ang mga ebidensya, ang mga peking ulat, ang mga substandard na materyales, ang mga vibration sensor. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Sa security tent, narinig ni Lyra ang boses ni Andre. Napangiti siya. Hindi sumuko si Andre. Nang marinig ni Mayor Villaroman ang anunsyo ni Andre, agad siyang nagbigay ng senyas sa mga pulis na tapat sa kanya. Mabilis nilang pinalibutan ang security tent at pinalaya sina Lyra at Ben. Kinuha ni Lyra ang isang mikropono. Mga kababayan, ako po si Lyra Alfonso ng Proyektong Reina. Totoo po ang lahat ng sinasabi ni A. De Leon. At sinimulan niyang ipakita sa mga tao, gamit ang isang tablet na konektado sa ilang maliliit na monitor na mabilis na inilabas ng mga tauhan ng mayor, ang mga larawan at dokumento. Si Konsehal Tan ay hindi makapaniwala. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarang na siya ng mga pulis. This is an outrage. Frame up ito, sigaw ni Tan, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang huling mga paputok ay pumailan lang. At kasabay nito, isang malakas na lagabog ang narinig mula sa tulay. Isang bahagi ng barandilya ang bumigay.
Ngunit dahil sa ginawa ni Andre na pagdisable sa karamihan ng mga sensor, hindi ito kasing lala ng inaasahan ni Tan. Ang tulay ay nakatayo pa rin bagamat may pinsala. Nang matapos ang lahat, ang katahimikan ay bumalot sa lugar na sinundan ng bulungan at pagkatapos ay palakpakan. Palakpak para kay Andre, para kay Lyra, para sa katotohanang lumabas. Nilapitan ni Andre si Lyra. Pareho silang pagod, pawisan, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi. Nagawa natin, sabi ni Lyra, niyakap si Andre. Nagawa natin, sagot ni Andre, niyakap siya pabalik. Ang gabi ng pista, na dapat sana ay gabi ng trahedya, ay naging gabi ng tagumpay para sa katotohanan at katarungan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan pa nilang harapin ang mga legal na proseso, at ang mas mahalaga, kailangan pa nilang muling buuin ang Puente de la Reina at ang tiwala ng mga tao. Kinabukasan, ang balita tungkol sa mga kaganapan sa River Festival at ang pagkakaaresto kay Konsehal Miguel Tan at sa kanyang mga kasabwat ay laman ng lahat ng pahayagan at istasyon ng radyo. Si Lyra Alfonso at Andres de Leon ay biglang naging mga bayani sa mata ng publiko. Agad na ipinag-utos ni Mayor Villaroman ang isang malalimang investigasyon at ang pansamantalang pagsasara ng Puente de la Reina para sa isang komprehensibong structural assessment. Ang proyektong Reina ni Lyra ay binigyan ng buong suporta at pondo ng Konseho ng Lungsod, na ngayoy pinamumunuan ng mga bagong halal na opisyal matapos ang pagkakatanggal sa pwesto ng mga korap na miyembro. Si Andre de Leon, na ang pangalan ay nalinis na mula sa pagkakasangkot sa trahedya 5 taon na ang nakalipas, natuklasan sa investigasyon na si Tan din pala ang may pakana sa sabotahe sa gusaling idinisenyo ni Andre para makuha ang kontrata, ay inalok ng posisyon bilang Chief Supervising Engineer ng restorasyon ng Puente de la Reina, sa ilalim ng pamumuno ni Lyra bilang Project Director. Ang bodega na dati nilang taguan ay naging opisyal na headquarters ng proyektong Reina. Ang mga lumang blueprint ay napalitan ng mga bagong plano, ang alikabok ay napalitan ng sigla ng mga batang inhinyero at arkitekto na naging inspirasyon sina Lyra at Andre. Si Ben Cervantes ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaang project manager. Si Mang Carding at ang kanyang mga tapat na trabahador ay kabilang sa mga nangunguna sa aktwal na restorasyon. Ang trabaho ay hindi naging madali. Maraming bahagi ng tulay ang kailangang maingat na buwagin at palitan, gamit ang mga materyales na sumusunod sa historikal na integridad nito, ngunit may modernong tibay. Madalas, inaabot sila ng gabi sa site, sinusuri ang bawat detalye. Sa gitna ng abalang trabaho, ang namuong pagtitinginan ni Lyra at Andre ay lalong lumalim. Ang mga simpleng sulyap, ang mga kibit-balikat na pag-aalala, ang mga tasang kape na ibinabahagi sa malamig na gabi, lahat ay nagpatibay sa kanilang koneksyon. Wala nang mga salitang kailangan, ang kanilang mga puso ay nagkakaintindihan na. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw mula sa tuktok ng isa sa mga naayos ng arko ng tulay, hinawakan ni Andre ang kamay ni Lyra. Lyra, simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad, 5 taon akong namuhay sa anino ng kabiguan. Akala ko, habang buhay na akong magiging isang ordinaryong manggagawa, malayo sa propesyong minahal ko. Pero dumating ka. Ipinakita mo sa akin na may pag-asa pa, na kaya ko palang bumangon. Ngumiti si Lyra, pinisil ang kamay ni Andre. At ikaw naman, Andre, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama, kahit gaano pa kahirap. Tinuruan mo akong magtiwala, hindi lamang sa sarili ko, kundi pati na rin sa iba. Ang tulay na ito, sabi ni Andre, tumingin sa istrukturang unti-unti nang nabubuo muli, hindi lamang ito tungkol sa bato at semento. Tungkol ito sa pag-ugnay ng nakaraan at ng kasalukuyan, ng mga pangarap at ng katotohanan. Tumingin siya kay Lyra, ang kanyang mga matay nangungusap. At sana, maging simbolo rin ito ng pag-ugnay ng ating mga puso. Hindi sumagot si Lyra, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi at ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Andre, habang sabay nilang pinagmamasdan ang obra maestra na kanilang muling binubuhay. Pagkalipas ng 1 taon, ang Puente de la Reina ay muling binuksan sa publiko. Mas matibay, mas maganda, ngunit taglay pa rin ang karangalan ng nakaraan. Ang pagbubukas ay isang malaking selebrasyon, pinangunahan ni Mayor Villaroman, kasama sina Lyra at Andre sa kanyang tabi. Ang buong lungsod ay nagdiwang. Si Miguel Tan at ang kanyang mga kasabwat ay nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kanilang mga krimen.
Ang hustisya ay naghari. Sa isang tahimik na seremonya pagkatapos ng formal na pagbubukas, naglakad sina Lyra at Andre sa gitna ng tulay, hawak kamay. Sa puntong iyon, sa ilalim ng mga bituin, inilabas ni Andre ang isang maliit na kahon. Lyra Alfonso, sabi niya, lumuhod sa harap nito, ikaw ang naging tulay ko pabalik sa aking mga pangarap. Nais kong ikaw ang maging tulay ko patungo sa habang buhay. Will you marry me? Tumulo ang luha sa mga mata ni Lyra, luha ng kaligayahan. Andres de Leon. Isinuot ni Andre ang singsing sa daliri ni Lyra, isang singsing na may maliit na brilyante, simple ngunit elegante, tulad ng pag-ibig nila. Naghalikan sila, ang kanilang mga puso'y umaapaw sa saya, habang ang Puente de la Reina, ang saksi sa kanilang pagsubok at tagumpay, ay tahimik na nagbabantay sa kanila. Ang kwento ni Lyra at Andre ay naging alamat sa kanilang lungsod, isang kwento ng tapang, ng katotohanan, ng pag-ibig na kayang muling itayo, hindi lamang ang mga nasirang istruktura, kundi pati na rin ang mga nasirang pangarap. At sa bawat taong dumadaan sa Puente de la Reina, maaalala nila na ang tunay na tibay ay hindi lamang nasa bato, kundi nasa puso ng mga taong handang ipaglaban ang tama. Lumipas ang ilang taon. Ang Puente de la Reina ay hindi na lamang isang tulay, kundi isang buhay na simbolo ng pagbabago at pag-asa sa lungsod. Sa pamumuno ni Lyra at Andre, na ngayon ay mag-asawa na at may 2 anak na masigla, ang T-Proyektong Reina Foundation ay naitatag. Ang pundasyon ay hindi lamang nangangalaga sa tulay, kundi sumusuporta rin sa restorasyon ng iba pang makasaysayang gusali sa rehiyon at nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang gustong mag-aral ng arkitektura at inhinyeriya na may espesyalisasyon sa heritage conservation. Si Andre, bukod sa kanyang trabaho sa pundasyon, ay naging isang respetadong propesor sa lokal na unibersidad, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na henerasyon ng mga tagapagtayo. Ang kanyang kwento ng pagbangon mula sa pagkakadapa ay naging inspirasyon sa marami. Si Lyra naman ay naging isang maimpluwensyang boses sa larangan ng urban planning, itinutulak ang mga proyektong nagsusulong ng balanse sa pagitan ng progreso at pagpapanatili ng kultural na pamana. Ang kanyang tapang at integridad ay hinangaan ng marami at madalas siyang maimbitahan bilang tagapagsalita sa mga pambansa at internasyonal na komperensya. Si Ben Cervantes ay naging matagumpay na ring inhinyero, may sarili ng maliit na kumpanya, ngunit nanatiling tapat na kaibigan at katuwang ni Lyra at Andre sa mga proyekto ng pundasyon. Si Mang Carding naman, bagamat retirado na, ay madalas pa ring dumalaw sa tulay, ipinagmamalaki sa kanyang mga apo ang naging bahagi niya sa muling pagtatayo nito. Isang hapon, dinala ni Lyra at Andre ang kanilang mga anak, sina Miguel, ipinangalan sa isang mabuting anghel, hindi sa kontrabida, at Maria, sa Puente de la Reina. Habang naglalakad sila, itinuturo nila ang mga detalye ng tulay, ikinukwento ang kasaysayan nito, at syempre, ang kanilang sariling kwento na nakaugnay dito. Wow, Mommy, Daddy, ang galing niyo po, sabi ni Miguel, ang mga matay kumikinang sa paghanga. Kayo po ang superheroes ng tulay. Napangiti si Lyra at Andre. Hindi kami superheroes, anak, sabi ni Lyra. Mga ordinaryong tao lang kami na naniwala sa isang bagay na mahalaga, at ipinaglaban namin iyon. At tandaan ninyo, dagdag ni Andre, ang pinakamahalagang tulay na dapat nating patatagin ay ang tulay ng pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, at sa ating bayan. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang liwanag nito ay bumabalot sa Puente de la Reina, nagbibigay diin sa kagandahan at katatagan nito. Ang pamilya de Leon ay nagpatuloy sa paglalakad, ang kanilang mga tawa at kwentuhan ay humahalo sa banayad na simoy ng hangin. Ang legasyon ng Puente de la Reina ay hindi lamang ang pisikal na istruktura nito, kundi ang diwa ng pagkakaisa, katapangan at pag-ibig na nagbigay buhay dito muli. Ito ay isang paalala na sa bawat hamon, sa bawat bitak na maaaring lumitaw sa ating buhay, palaging may pag-asa at pagkakataon para sa muling pagtatayo, basta't tayo'y magtitiwala, magtutulungan, at maninindigan para sa kung ano ang tama. At sa puso ng lahat ng ito, ang pag-ibig ni Lyra at Andre, isang pag-ibig na kasing tibay ng mga batong bumubuo sa tulay, isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng respeto, tiwala, at isang pinagsasaluhang pangarap para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ang kanilang tikiligi ay hindi na lamang isang emosyon, kundi isang pangakong patuloy na aalagaan ang isa't isa at ang mga pangarap na kanilang pinagsisikapang abutin,
tulad ng walang hanggang pagbabantay ng Puente de la Reina sa Ilog ng Buhay. 5 taon pa ang lumipas mula nang muling mabuksan ang Puente de la Reina. Ang proyektong Reina Foundation, sa ilalim ng pamumuno ni Lira at Andre, ay naging isang matatag at respetadong institusyon. Ang kanilang mga anak, si Miguel, ngayoy 10 taong gulang, at si Maria, 8 taong gulang, ay lumalaking mulat sa kahalagahan ng kasaysayan at kultura, madalas sumama sa kanilang mga magulang sa mga heritage site, kung ligtas at angkop. Isang umaga, habang nagkakape sina Lira at Andre sa kanilang hardin, isang balita sa lokal na pahayagan ang pumukao sa kanilang pansin. Primex Development Corporation, nakakuha ng paunang pahintulot para sa San Felipe Modernization Project. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang distrito historiko ng San Felipe ay isa sa mga pinakamatandang bahagi ng lungsod, isang koleksyon ng mga bahay na bato, maliliit na tindahan, at isang antigong simbahan na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Bagamat medyo napabayaan na ang ilang bahagi nito, ito'y isang hiyas na naglalaman ng daan-daang taon ng kasaysayan. Primex. Sino sila? Tanong ni Lira, ang nooy bahagyang nakakunot. Bagong manlalaro, pero malaki raw ang kapital, sagot ni Andre, binabasa ng mabilis ang detalye. Ang sihis nila, isang Alistair Chua. Bata pa raw pero kilalang agresibo sa negosyo. Ang plano nila, total urban renewal, para sa San Felipe, gigibain ang karamihan sa mga lumang istruktura para magtayo ng mga high-rise condominium, isang modernong mall, at isang business park. Napabuntong hininga si Lira. Ito na naman. Ang walang katapusang laban sa pagitan ng progreso at ng ating pamana. Sa sumunod na mga araw, ang plano ng Primex ay naging mainit na usapin sa buong lungsod. Naglabas ang korporasyon ng mga makintab na brochure at mga 3 animation na nagpapakita ng isang moderno at maunlad na San Felipe, nangangako ng libu-libong trabaho at pag-angat ng ekonomiya. Maraming residente, lalo na ang mga mas bata at ang mga negosyante, ang nahikayat. Ngunit para kay Lira, Andre, at sa mga miyembro ng Heritage Conservation Community, ito'y isang malaking banta. Ang modernisasyon ng Primex ay mangangahulugan ng pagbura sa kaluluwa ng San Felipe. Pinatawag ni Lira ang isang emergency meeting sa proyektong Reina Foundation. Naroon si Ben Cervantes, na ngayoy may-ari na ng isang matagumpay na engineering firm na madalas katuwang ng pundasyon. Naroon din si Eliseo Santos, na kahit may edad na ay aktibo pa rin bilang konsultan. Hindi natin pwedeng hayaan ito, mariing sabi ni Lira. Ang distrito San Felipe ay hindi lamang mga lumang gusali. Ito'y mga alaala, mga kwento, ang ating pagkakakilanlan. Pero Lira, sabi ni Ben, iba ang kalaban natin ngayon. Ang Primex ay hindi si Miguel Tan. Mas malaki sila, mas maraming pera, at balita ko'y malakas ang koneksyon sa ilang matataas na opisyal sa pambansang antas. Alam ko, Ben, kaya kailangan nating maging mas matalino at mas handa, sagot ni Andre, sumusuporta kay Lira. Kailangan nating pag-aralan ang bawat anggulo ng kanilang plano, hanapin ang mga butas, at higit sa lahat, ipakita sa mga tao ang tunay na halaga ng San Felipe, ang halagang hindi matutumbasan ng pera. Sinimulan nila ang kanilang investigasyon. Habang si Lira at ang kanyang team ng mga historian at architect ay nangangalap ng mga datos tungkol sa kasaysayan at kahalagahan ng bawat istruktura sa San Felipe, si Andre at Ben naman ay sinusuri ang mga teknikal na aspeto ng proposal ng Primex, ang environmental impact, ang structural integrity ng mga planong gusali, at ang posibleng epekto nito sa trapiko at infrastruktura ng lungsod. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Lira sa opisina ng pundasyon, may natanggap siyang isang misteryosong email. Walang pangalan ng nagpadala, isang simpleng mensahe lang, mag-ingat kayo kay Chua. Mas mapanganib siya kaysa inaakala ninyo. May mga bagay siyang itinatago tungkol sa San Felipe. Hanapin ninyo ang Diario Perdido. Diario Perdido. Ang nawawalang tala-arawan, bulong ni Lira sa sarili. Ipinakita niya ang email kay Andre. Mukhang mayroon tayong isang deep throat, tulad noon kay Ben, sabi ni Andre. Pero sino? At ano ang Diaryo Perdido na ito? Ang kanilang paghahanap sa nawawalang tala-arawan ay nagdala sa kanila sa mga lumang archive ng simbahan ng San Felipe, sa mga alaalang nakatago sa mga pamilyang matagal nang naninirahan doon, at maging sa mga usap-usapan sa mga antikwaryo. Samantala, si Alistair Chua, ang bata at karismatikong sihi ng Primex, ay nagsimula na sa kanyang EC campaign.
Nagho-host siya ng mga town hall meeting, nagbibigay ng mga donasyon sa mga lokal na charity, at ipinapangako ang isang mas magandang kinabukasan para sa mga taga San Felipe. Sa publiko, siya ay larawan ng isang progresibong leader. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may kalkuladong lamig sa kanyang mga mata. Sa isa sa mga town hall meeting na dinaluhan ni Lira at Andre, bilang mga taga-Masid, naramdaman nila ang bigat ng hamon. Maraming residente ang tila kampi kay Chua, desperado sa pagbabago at sa mga pangakong trabaho. Alfonso, sabi ni Chua, diretsong nakatingin kay Lira nang mabanggit ang pangalan niya sa open forum, naiintindihan ko ang inyong advokasya para sa nakaraan. Ngunit hindi tayo pwedeng manatiling bilanggo nito. Ang progreso ay hindi maiiwasan. Ang Primex ay narito para maging partner sa progreso. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bakal na determinasyon. Pagkatapos ng meeting, isang matandang babae ang lumapit kay Lira. Siya si Aling Nena, isa sa mga pinakamatagal ng residente ng San Felipe, may-ari ng isang maliit na panaderya na minanapan niya sa kanyang lolo. Hiha, sabi ni Aling Nena, ang mga matay puno ng pag-aalala, huwag kayong susuko. Ang San Felipe ay buhay namin. May mga kwento rito na hindi alam ng mga taga-Primex. May isang lumang talaarawan ang lola ko ang huling nakabasa nito. Sabi niya, may lihim daw doon ang simbahan. Ang diaryo perdido, tanong ni Lira, biglang nabuhayan ng loob. Tumango si Aling Nena. Nasa pangangalaga raw iyon ng mga preyo noon. Ewan ko kung nasaan na ngayon. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay ng bagong direksyon sa paghahanap ni Lira at Andre. Ang nawawalang talaarawan ay maaaring ang susi para mailigtas ang San Felipe. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, hindi nila alam na si Alistair Chua ay may sariling mga mata at tainga, at handa siyang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga interes at ang mga lihim na itinatago ng lupaing gusto niyang angkinin. Isang gabi, habang pauwi si Andre mula sa isang late-night meeting sa pundasyon, napansin niyang may sumusunod sa kanyang sasakyan, isang itim na SUV na walang plaka. Sinubukan niyang iwasan ito, ngunit mas lalo itong bumuntot. Ang anino ng korporasyon ay nagsisimula ng magparamdam. Ang laban para sa kaluluwa ng lumang bayan ay nagsisimula pa lamang, at ito'y magiging mas mapanganib kaysa sa kanilang inaasahan. Ang paghahanap sa diaryo perdido ay naging sentro ng pagsisikap ni Lira at Andre. Nagtungo sila sa Archdiocese, kinapanayam ang kasalukuyang kura paroko ng simbahan ng San Felipe, si Padre Salvi, isang bata at progresibong pari na may malasakit din sa kasaysayan ng simbahan. Ang diaryo perdido. Sabi ni Padre Salvi, hinihimas ang kanyang baba. Narinig ko na ang mga alamat tungkol dyan. Sinasabing isinulat ito ng isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nagtayo ng orihinal na kapilya sa San Felipe, si Fray Sebastian. Naglalaman daw ito hindi lamang ng kanyang mga personal na karanasan, kundi pati na rin ng mga mahahalagang tala tungkol sa mga unang taon ng komunidad, mga mapa ng mga lihim na lagusan sa ilalim ng simbahan, at marahil isang bagay na mas mahalaga pa. May ideya po ba kayo kung nasaan ito ngayon, Padre? Tanong ni Lira. Umiling si Padre Salvi. Matagal na itong nawawala, marahil ay kasama sa mga nasira o ninakaw noong panahon ng digmaan. Ngunit may isang lumang vault sa ilalim ng kampanaryo na hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming dekada. Baka sakaling di. Sa tulong ni Padre Salvi, nakuha nila ang permiso para buksan ang vault. Si Andre, gamit ang kanyang kaalaman sa mga lumang mekanismo, at si Ben, na may dalang modernong kagamitan, ang nanguna sa maingat na pagbubukas nito. Si Lira ay naroon, ang puso ay kumakabog sa antisipasyon. Pagkaraan ng ilang oras ng masusing pagtatrabaho, bumukas ang mabigat na pinto ng vault. Isang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanila. Sa loob, maraming mga dokumentong nababalutan ng pergamino, mga lumang libro ng simbahan, at sa isang sulok, isang maliit na bowl na yari sa nara. Dahan-dahang binuksan ni Lira ang bowl. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng sutla, ay isang maliit na aklat na yari sa balat ng hayop, ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Sa pabalat, may nakaukit na krus at ang mga salitang Latin na Veritas Vos Liberabit, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito na marahil ang diaryo perdido. Maingat nilang binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ay luma na ngunit nababasa pa. Habang binabasa nila ang mga unang entry, nanlaki ang kanilang mga mata.
Ang talaarawan ni Fray Sebastian ay naglalaman ng mga detalyadong salaysay tungkol sa pagtatayo ng simbahan, ang buhay ng mga unang Pilipinong nanirahan doon, at isang nakakagulat na revelasyon. Ayon kay Fray Sebastian, ang lupaing kinatatayuan ng simbahan at ng malaking bahagi ng distrito San Felipe ay isang sagradong pook para sa mga katutubo bago pa man dumating ang mga Espanyol. Mayroon daw itong Agua Bendita, isang bukal ng malinis na tubig na may natatanging katangian na pinaniniwala ang nakapagpapagaling. Itinayo raw ni Fray Sebastian ang simbahan malapit sa bukal na ito at ginamit ang tubig nito para sa binyag. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lokasyon ng mismong bukal ay natabunan at nakalimutan, marahil ay sinadya para protektahan ito. Isang sagradong bukal. Bulong ni Andre. Kung totoo ito'y isang napakahalagang archaeological at cultural find. Hindi nila pwedeng basta-basta gibain ang San Felipe kung may ganito. At tingnan nyo ito, sabi ni Lira, itinuturo ang isang pahina na may guhit ng isang simpleng mapa. Mukhang ito ang lokasyon ng bukal, sa ilalim mismo ng altar mayor ng lumang simbahan. Habang sila ay abala sa pag-aaral ng talaarawan, hindi nila alam na ang kanilang mga kilos ay minamanmanan na pala. Si Alistair Chua, sa pamamagitan ng kanyang mga impormante, kabilang ang isang sakristan na nasilaw sa pera, ay nalaman ang tungkol sa pagbubukas ng vault at ang pagkakatuklas sa talaarawan. Kinabukasan, nagsimula ang panggigipit. Ang proyektong Rina Foundation ay biglang nakatanggap ng mga notice of violation mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga issue sa building permit ng kanilang opisina na matagal nang naayos, mga question sa kanilang financial records na malinis at transparent. Ang mga donasyon sa pundasyon ay biglang bumagal, ang ilan ay binawi pa ng mga donor na natakot sa kontrobersya. Si Lira at Andre ay nakakatanggap ng mga anonimong tawag sa telepono, mga babala na itigil na ang pakikialam. Minsan, ang preno ng sasakyan ni Lira ay natagpo ang sinabotahe, mabuti na lang at napansin ito ni Andre bago pa ito magamit. Ang kanilang mga anak ay nakaranas din ng banayad na pananakot. Si Miguel ay tinanong ng isang estranghero sa labas ng eskwelahan tungkol sa trabaho ng kanyang mga magulang. Ang tikiligi na namamagitan kina Lira at Andre ay napalitan ng masidhing pag-aalala para sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pang tumibay ang kanilang determinasyon. Hindi tayo magpapasindak, Lira, sabi ni Andre isang gabi, habang yakap-yakap ang asawa matapos ang isa na namang araw ng panggigipit. Alam ni Chua na may hawak tayong alas. Kaya siya desperado. Pero paano natin ito gagamitin, Andre? Tanong ni Lira, ang boses ay pagod ngunit hindi sumusuko. Ang talaarawan ay mahalaga, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya tungkol sa bukal. At kailangan nating mailantad ang mga maruruming taktika ni Chua. Nagpasya silang humingi ng tulong kay Mayor Villaroman na bagamat may limitasyon ang kapangyarihan laban sa isang korporasyong may pambansang koneksyon, ay nanatiling tapat nilang kaalyado. Nagset sila ng isang confidential meeting. Sa kabilang banda, si Alistair Chua ay nagpaplano na ng kanyang susunod na hakbang. Alam niyang ang Diario Perdido ay maaaring maging malaking hadlang sa kanyang mga plano, lalo na kung mapapatunayan ang tungkol sa sagradong bukal. Kailangan niyang makuha ang talaarawan, o kung hindi man, sirain ang kredibilidad nito at ng mga taong maihawak nito. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security chief, isang dating militar na kilala sa walang awang pamamaraan, si A. Rojas, na igawin ang lahat ng kinakailangan para matigil sina Lira at Andre. Ang laban para sa kaluluwa ng lumang bayan ay hindi na lamang tungkol sa mga lumang bato at istruktura. Ito'y naging isang laban para sa katotohanan, para sa integridad, at para sa kaligtasan ng mga taong nangahas na tumayo laban sa kasakiman ng isang makapangyarihang korporasyon. Ang hiwaga ng Diario Perdido ay nagbukas ng pinto sa isang mas malalim at mas mapanganib na katotohanan. Sa tulong ni Mayor Villaroman, nakakuha sina Lira at Andre ng pahintulot para sa isang limitadong archaeological exploration sa ilalim ng altar mayor ng simbahan ng San Felipe, batay sa impormasyon mula sa Diario Perdido. Ito'y kailangang gawin ng mabilis at palihim, bago pa makagawa ng hakbang si Alistair Chua para pigilan sila. Si Padre Salvi, na lalong naging kumbinsido sa kahalagahan ng kanilang misyon, ay nagbigay ng kanyang buong suporta. Pinahintulutan niyang gamitin ni na Andre at Ben ang gabi para sa kanilang eksplorasyon, habang ang simbahan ay sarado.
Gamit ang ground-penetrating radar na dinala ni Ben at ang mga mapa mula sa tala-arawan, natukoy nila ang isang posibleng lokasyon ng isang lumang silid o lagusan sa ilalim ng altar. Maingat silang naghukay sa isang bahagi ng sahig na yari sa lumang baldosa, na ayon sa tala-arawan ay ang dating pasukan. Pagkaraan ng ilang oras ng paghukay, tumama ang pala ni Andre sa isang matigas na bagay, isang takip na yari sa bato. Sa tulong ni Ben, maingat nilang inalis ito. Tumambad sa kanila ang isang makitid na hagdan pababa sa kadiliman. Narito na tayo, bulong ni Andre, ang kanyang boses ay puno ng antisipasyon at kaunting kaba. Si Lyra, na naroon para idokumento ang lahat, ay hindi mapigilan ang pananabik. Dala ang mga malalakas na flashlight, dahan-dahan silang bumaba. Ang hangin ay malamig at amoy lupa. Pagdating sa ibaba, natagpuan nila ang isang maliit na silid na yari sa bato. At sa gitna nito, may isang maliit na bukal, ang tubig ay malinaw at kumikinang sa liwanag ng kanilang mga flashlight. Sa paligid ng bukal, may mga bakas ng lumang ukit sa bato, mga simbolo na tila prekolonyal. Ang agwa bendita. Mahinang sabi ni Lyra na mangha. Kumuha siya ng sample ng tubig. Kailangan nating idokumento ito ng maayos, sabi ni Andre. Mga litrato, video, mga sukat. Ito ang ebidensyang kailangan natin. Habang abala sila sa pagdodokumento, hindi nila alam na sa labas ng simbahan, si Rojas at ang kanyang mga tauhan ay nagmamanman na. Nakatanggap sila ng tip mula sa sakristan na may kakaibang aktibidad sa simbahan. Nang paakyat na sina Lyra, Andre at Ben, dala ang kanilang mga natuklasan, bigla silang hinarang ng grupo ni Rojas sa may pintuan ng simbahan. Magandang gabi, sabi ni Rojas, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay matalas. Mukhang may nahanap kayong interesante. Chua would be very interested to see that. Wala kayong karapatang pigilan kami, matapang na sabi ni Lyra, bagamat kinakabahan. Mayroon kaming imbitasyon para sa inyo mula kay Chua, sabi ni Rojas, sumisenya sa kanyang mga tauhan. At mas makakabuting sumama kayo ng maayos. Walang nagawa sina Lyra, Andre at Ben kundi sumama. Ang kanilang mga telepono, kamera, at ang mga sample ng tubig at ang diaryo perdido, na dala ni Lyra, ay kinuha. Dinala sila sa isang abandonadong bodega malapit sa pier, ang parehong bodega kung saan dati nagtatago sina Lyra at Andre noong panahon ng laban para sa Puente de la Reina, isang mapait na kabalintunaan. Sa loob, naghihintay si Alistair Chua, nakaupo sa isang silya na tila isang hari sa kanyang trono ng basura. Alfonso, Jim De Leon, Jim Cervantes, bati ni Chua, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Narinig kong may natuklasan kayong kayamanan. Maaari ko bang makita? Inabot ni Rojas kay Chua ang diaryo perdido. Binuklat ito ni Chua, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang mga pahina. Fascinating. Isang lumang tala-arawan. At isang bukal. Gaano ka sentimental? Hindi ito sentimentalismo, Jim Chua, sabi ni Andre, ang boses ay matatag. Ito'y katotohanan. Ang San Felipe ay mayaman sa kasaysayan na hindi mo mabubura. Katotohanan, tumawa si Chua. Ang katotohanan, Jim De Leon, ay kung ano ang idinidikta ng mga taong may kapangyarihan. At sa ngayon, ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Itinapon ni Chua ang tala-arawan sa isang bariles na mailamang gasolina. Sayang. Mukhang aksidenteng masusunog ang inyong ebidensya. Huwag, sigaw ni Lyra. At kayo naman, patuloy ni Chua, tumingin sa kanilang tatlo, ay magkakaroon ng isang aksidente rin. Sayang, dahil sa inyong mapanganib na archaeological dig, nagkaroon ng structural collapse. Nakakalungkot. Sumenya si Chua kay Rojas. Itali sila. At pagkatapos, sunugin ang bodega. Siguraduhing walang bakas. Habang itinatali sila ni Rojas, pilit na nag-iisip ng paraan sina Lyra at Andre para makatakas. Alam nilang ito na marahil ang pinakamalaking panganib na kanilang hinarap. Ang tikiligi na dati nilang nararamdaman ay napalitan ng desperadong pangangailangan na protektahan ang isa't isa. Si Ben, bagamat takot, ay sinubukang manlaban ngunit mabilis siyang napasuko. Nang maiwan silang tatlo sa bodega, habang naghahanda si Rojas sa labas para sunugin ito, tiningnan ni Andre si Lyra. Mahal kita, bulong niya.
Mahal din kita, sagot ni Lira, ang luha ay nagsisimulang tumulo. Pero hindi pa ito ang katapusan. Kailangan nating lumaban. Napansin ni Andre na ang pagkakatali sa kanyang mga kamay ay medyo maluwag. Ang kanyang mga daliri, sanay sa mga maselang trabaho, ay nagsimulang kumilos, pilit kinakalas ang lubid. Si Lira naman ay inaalala ang bawat sulok ng bodega, naghahanap ng anumang maaaring gamitin. Sa labas, si Padre Salvi, na nag-alala nang hindi na bumalik sina Lira, ay nagpasya ng tumawag kay Mayor Villaroman. Ikinuwento niya ang tungkol sa eksplorasyon at ang hinala niyang may masamang nangyari. Agad na kumilos si Mayor Villaroman, ipinadala ang mga pulis sa simbahan at sa mga posibleng lokasyon. Samantala, sa loob ng bodega, nakalas ni Andre ang kanyang mga lubid. Mabilis niyang tinulungan si Lira at Ben. Kailangan nating makalabas dito bago pa nila simulan ang apoy, sabi ni Andre. Nakita ni Lira ang isang lumang bintana na may sirang rehas sa mataas na bahagi ng pader. Doon! Nagtulungan silang itulak ang ilang mabibigat na kahon para maging akyatan. Ngunit habang paakyat si Lira, narinig nila ang pagbuhos ng gasolina sa labas ng pader. Oras na ang kalaban nila. Ang bitag ni Chua ay malapit ng sumara. Ang amoy ng gasolina ay pumuno sa hangin. Sina Lira, Andre at Ben ay nagmamadali. Si Andre, gamit ang isang piraso ng bakal na nakuha niya, ay pilit na binabali ang mga natitirang rehas ng bintana. Malapit na, sigaw ni Ben na nakabantay sa pinto. Nakikita ko na ang anino ng apoy sa ilalim ng pinto. Sa wakas, nabali ni Andre ang mga rehas. Lira, mauna ka na. Tinulungan ni Andre si Lira na makaakyat at makalusot sa makitid na bintana. Sumunod si Ben huli si Andre. Nang siya'y palabas na, naramdaman niya ang init ng apoy na gumagapang na sa mga dingding ng bodega. Tumalon siya. Sakto namang pagbagsak nila sa labas, ang bodega ay nilamon na ng apoy. Ang diaryo perdido, ang kanilang pinaghirapang ebidensya, ay malamang naabo na. Ang talaarawan, sabi ni Lira, ang boses ay puno ng panghihinayang. Ang mahalaga ay ligtas tayo, sabi ni Andre, yakap si Lira. At hindi pa tapos ang laban. Pero bago pa sila makalayo, hinarang sila ni A. Rojas at ng ilang tauhan. Mukhang matibay kayo. Pero hanggang dito na lang. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa madilim na eskinita ng pier. Sina Lira, Andre at Ben ay walang armas, samantalang ang mga tauhan ni Rojas ay armado. Sa gitna ng habulan, naghiwalay sila. Si Ben ay tumakbo sa isang direksyon, habang sina Lira at Andre ay sa kabila. Hinabol ni Rojas sina Lira at Andre. Nakarating sila sa dulo ng pier, wala nang matatakbuhan kundi ang madilim na tubig ng dagat. Game over, Dem and Mres de Leon, sabi ni Rojas, itinutok ang baril sa kanila. Biglang, mga sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw. Dumating ang grupo ni Mayor Villaroman. Rojas, ibaba mo ang baril mo, sigaw ng hepe ng pulis. Nagkaroon ng standoff. Alam ni Rojas na tapos na ang laro. Ngunit bago siya sumuko, itinutok niya ang baril kay Lira. Kung hindi ka mapapa sa akin, Chua, wala ring mapupunta sa iba. Ngunit bago pa niya makalabitin ang gatilyo, isang malakas na sipa mula kay Andre ang nagpatalsik sa baril. Nagkagulo. Sa gitna ng komosyon, si Alistair Chua, na lihim na nanonood mula sa kanyang yete na nakaangkla, di kalayuan, ay nagpasya ng tumakas. Pinaandar niya ang makina ng yete. Ngunit huli na. Ang isa pang grupo ng pulis, kasama ang Coast Guard na naabisuhan na ni Mayor Villaroman, ay papalapit na rin sa iet niya. Naaresto si Rojas at ang kanyang mga tauhan. Si Alistair Chua ay nahuli bago pa man siya makalayo sa dagat. Nang humupa ang lahat, nilapitan ni Lira at Andre si Ben, naligtas din pala at siyang nakapagbigay ng eksaktong lokasyon nila sa mga pulis gamit ang isang burner phone na naitago niya. Salamat, Ben, sabi ni Lira, niyakap ang kaibigan. Ang diaryo perdido na wala na, malungkot na sabi ni Andre. Hindi pa naman siguro, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Si Padre Salvi, kasama si Mayor Villaroman. Hawak ni Padre Salvi ang isang bagay na nakabalot sa tela. Nang malaman kong sinusundan kayo, naghinala na ako, sabi ni Padre Salvi. Bago pa kayo pumunta sa simbahan kanina, gumawa ako ng kopya ng mga pinakamahalagang pahina ng talaarawan gamit ang aking telepono.
At ito inalis niya ang tela. Ang orihinal na diaryo. Kinuha ko ito mula sa baul bago pa kayo bumalik at pinalitan ko ng isang lumang aklat na kamukha nito. Naramdaman kong hindi ligtas na iwan ito roon. Nanlaki ang mga mata ni Lira at Andre. Ang tunay na diaryo perdido ay ligtas. At ang sample ng tubig mula sa bukal, tanong ni Lira. Ngumiti si Andre. Nasa bulsa ko pa rin. Maingat niyang inilabas ang maliit na vial. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ito nakuha sa kanya. Ang katotohanan, tulad ng tubig mula sa sagradong bukal, ay hindi mapipigilan. Sa kabila ng apoy ng kasakiman at panlilinlang, ito ililitaw at magbibigay linaw. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Alistair Chua at sa pagkakadiskubre sa sagradong bukal sa ilalim ng simbahan ng San Felipe ay muling gumimbal sa lungsod. Ang mga digital na kopya ng diaryo perdido, kasama ang mga larawan at video ng bukal, ay inilabas sa publiko ni Lira, Andre, at Mayor Villaroman. Ang Primex Development Corporation ay agad na sinuspinde ang kanilang operasyon. Ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno ay iniimbestigahan na. Ang Key San Felipe Modernization Project ay tuluyan ng namatay. Ang distrito historiko ng San Felipe, kasama ang sagradong bukal nito, ay idineklara bilang isang National Cultural Treasure. Ang proyektong Reina Foundation, sa pakikipagtulungan ng National Museum at ng simbahan, ang naatasang manguna sa masusing pag-aaral, konserbasyon, at pagpapaunlad ng lugar, na tinitiyak na ang kasaysayan at kultura nito ay mapapangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Muling nagtagumpay sina Lira at Andre. Ang kanilang pagmamahalan na sinubok ng apoy at panganib ay lalong tumibay. Ang kanilang mga anak, sina Miguel at Maria, ay lalong humanga sa tapang at prinsipyo ng kanilang mga magulang. Sa isang tahimik na gabi, ilang linggo matapos ang mga kaganapan, nakatayo sina Lira at Andre sa harap ng simbahan ng San Felipe, pinagmamasdan ang mga bituin. Tapos na ang isang laban, sabi ni Lira, isinandal ang ulo sa balikat ni Andre. Pero alam kong marami pang darating. Hanggat magkasama tayo, at hanggat naninindigan tayo sa tama, kakayanin natin ang lahat, sagot ni Andre, hinawakan ang kamay ng asawa. Tulad ng Puente de la Reina, at tulad ng bukal ng San Felipe, ang pag-ibig natin at ang ating mga prinsipyo ang magiging pundasyon ng ating lakas. Ang kikilig ay naroon pa rin, ngunit ito'y mas malalim na ngayon, mas makahulugan, isang kikilig na nag-uugat sa respeto, tiwala, at sa pinagsamahan nilang mga pagsubok at tagumpay. Ang apoy ay hindi nakapigil sa kanila, bagkus, ito pa ang nagbigay daan para mas magniningning ang kanilang liwanag. Isang dekada ang mabilis na lumipas. Ang distrito historiko ng San Felipe ay sumailalim sa isang masusing restorasyon at revitalisasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng proyektong Reina Foundation. Hindi ito ginawang isang figure na nagyelo sa panahon, kundi isang buhay na komunidad kung saan ang mga lumang bahay na bato ay naging mga cafe, art gallery, maliliit na museo, at mga tindahan ng lokal na produkto, habang pinapanatili ang kanilang arkitektural na integridad. Ang sagradong bukal sa ilalim ng simbahan, na kilala na ngayon bilang ibukal ng pag-asa, ay naging isang lugar ng pagninilay at isang atraksyon para sa mga turista at mananaliksik na may maayos na access at interpretative center. Si Lira Alfonso de Leon ay kinilala bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa heritage conservation sa buong bansa. Madalas siyang maging konsultant para sa mga proyektong pambansa at naging boses ng advokasya para sa mas matibay na mga batas na nagpoprotekta sa mga pamanang lahi. Ang kanyang integridad at tapang ay naging inspirasyon sa maraming kabataang arkitekto at planner. Si Andre de Leon naman ay hindi lamang isang iginagalang na propesor, kundi pati na rin isang innovator sa larangan ng structural engineering para sa mga lumang gusali. Ang kanyang mga pamamaraan sa pagpapatibay ng mga heritage structure gamit ang modernong teknolohiya, habang nirerespeto ang orihinal na disenyo ay naging pamantayan sa industriya. Ang tikilig nila ni Lira ay nahubog na sa isang malalim na samahan ng pag-unawa, suporta, at walang kupas na paghanga sa isa't isa. Si Ben Cervantes, kasama ang kanyang lumalagong kumpanya, ay nanatiling matalik na kaibigan at katuwang ng pamilya de Leon. Madalas silang magkasama sa mga proyekto ng pundasyon, at si Ben ang naging ninong ng bunsong anak ni Lira at Andre, si Sofia, na ipinanganak ilang taon matapos ang laban sa San Felipe.
Si Miguel, ang panganay, ay isa ng binatilyo na nagpapakita ng interes sa batas at social justice, marahil ay naimpluwensyahan ng mga labang pinagdaanan ng kanyang mga magulang. Si Maria naman ay mahilig sa sining at kasaysayan, madalas mag-volunteer sa mga gawain ng pundasyon. Si Sofia, ang bunso, ay isang masayahing bata na lumalaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal at mga kwento ng katapangan. Ang Puente de la Reina ay nananatiling matatag na simbolo ng lungsod, isang paalala ng unang tagumpay ni Lira at Andre. Tuwing anibersaryo ng muling pagbubukas nito, may maliit na selebrasyon kung saan nagtitipon ang komunidad, kasama na si Mayor Villaroman, na retirado na ngunit aktibo pa rin sa mga gawaing sibiko, at si Padre Salvi, na isa ng Monsignor. Si Alistair Chua at Yi Rojas ay nananatiling nakakulong, ang kanilang mga apela ay paulit-ulit na ibinabasura. Ang Primex Development Corporation ay nabangkarot at nabuwag. Ang kanilang pagbagsak ay nagsilbing babala sa iba pang mga korporasyon na nagtatangkang unahin ang tubo kaysa sa kapakanan ng mga tao at ng pamana. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglalakad sina Lira at Andre sa isa sa mga plaza ng na-revitalize na distrito San Felipe. Pinagmamasdan nila ang mga taong masayang namamasyal, ang mga batang naglalaro, ang mga artistang nagpipinta. Ang hangin ay puno ng tunog ng musika mula sa isang kalapit na kafe at ng halakhak ng mga tao. Ang ganda, di ba? Sabi ni Lira, humilig kay Andre. Naisip mo ba noon na ganito ang magiging itsura nito? Umiti si Andre, inakbayan ang asawa. Sa totoo lang, minsan, noong mga panahong puro panganib at kawalan ng pag-asa, mahirap isipin. Pero sa tuwing titingnan kita, sa tuwing nakikita ko ang determinasyon sa mga mata mo, alam kong posible ang lahat. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ka, Andre, sagot ni Lira. Ikaw ang naging lakas ko, ang inspirasyon ko. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Lira, ang parehong kamay na una niyang hinawakan maraming taon na ang nakalipas, noong siya ay isa pa lamang hamak na construction worker at si Lira ay isang batang arkitekto na nangangailangan ng tulong. Ang gaspang sa kanyang palad ay napalitan na ng kalyo mula sa mga taon ng pagtatrabaho, ngunit ang init at ang kuryente ay naroon pa rin. Ang sabi nila, ang oras ay agos na hindi mapipigilan, sabi ni Andre, nakatingin sa malayo. Pero ang mga ginawa natin, ang mga ipinaglaban natin, ang puwente, ang San Felipe, ang mga prinsipyo natin, ang mga iyan ay magiging mga bato na mananatili sa agos ng panahon, mga tanda para sa mga susunod na henerasyon. At ang pag-ibig natin, dagdag ni Lira, tinitingnan ang asawa ng may pagmamahal na hindi kumukupas. Higit sa lahat, ang pag-ibig natin, sang-ayon ni Andre. Habang ang araw ay tuluyang lumubog, nag-iwan ito ng ginintuang liwanag sa mga lumang bato ng San Felipe. Ang diwa ng pamana, ng katapangan, ng pagkakaisa, ng pag-ibig, at ng walang katapusang pag-asa, ay buhay na buhay sa bawat sulok ng lugar na iyon. Isang testamento sa kapangyarihan ng mga ordinaryong tao na gumawa ng hindi pangkaraniwang mga bagay. Ang kwento ni Lira at Andre ay hindi nagtatapos dito. Ito'y magpapatuloy sa bawat proyektong kanilang haharapin, sa bawat buhay na kanilang mahahawakan, at sa bawat aral na kanilang ipapasa sa kanilang mga anak at sa komunidad. Dahil ang tunay na tagapagligtas ng mga guho ay hindi lamang yaong nagsasaayos ng mga bato, kundi yaong nagbibigay buhay sa diwa at kwento na nakapaloob sa mga ito. Tinitiyak na ang pamana ng nakaraan ay magiging isang nagniningning na gabay para sa hinaharap.